May napakaganda pong kasabihan. Sabi, positive people also have negative thoughts, but they do not let their negative thoughts to control them. Ang ganda po, no? Kahit na ang mga pinakamasaya, pinakapositibong tao, may naiisip din na masama yan. Pero ang pagkakaiba, hindi nila hinahayaan ang kanilang mga masasamang naiisip na kinokontrol o sinasakal sila. Lahat naman po tayo, hindi po ba? Gusto natin na maging masaya ang ating buhay. Pero ano ang nagiging hadlang ng iyong masayang buhay? Yung iyong pangit at masamang pag-iisip. Napakaganda po ng tanong ni Jesus dito sa mga Pariseo na nakasaksi ng himala at milagro. Isipin nyo na po na itong taong paralitiko, pilay, hindi makatayo, nung pinatawad ni Jesus ang kanyang kasalanan, bigla itong tumindig, bigla itong tumayo, bigla itong bumuti, bigla itong lumakas. Pero ano ang nasa saloobin, ano ang nasa isip na mga Pariseo? Sabi nila, sino ba naman ito na nakakapagpatawad ng mga kasalanan? Masama ang kanyang ginagawa, hindi tama ang kanyang ginagawa. Ang ganda na po na nangyari, hindi po ba? May milagro na silang nasaksihan, pero ang sama pa rin ang kanilang isip. Kaya ano ang sabi ni Jesus? Bakit ganyan kayo mag-isip? Why do you harbor these bad and evil thoughts? At maganda din pong itanong yan, hindi po ba, sa atin? Bakit ba sa dami-dami ng mga milagro at himala at pagpapalang na binibigay ng Diyos sa iyo, bakit hanggang ngayon ang sama mong mag-isip? Bakit ang pangit ng iyong paningin at pananaw sa buhay? Opo, hindi natin maiiwasan yan. Dahil pumasok ang masama sa ating buhay dito sa mundo, ang demonyo, ang dyablo, siya ang bumubulong sa iyo, siyang nagpapakita, siyang nagtatanim ng mga masasamang kaisipan dyan sa iyong loob. Pero ang tanong ngayon, paano natin gagawing positibo ang ating pag-iisip? Paano natin maaalis ang ating negatibong isip? Tatlong bagay lang po ang gusto kong tandaan nyo sa susunod na kayo ay makakapag-isip ng masama o pag pumapangit na ang iyong pananaw sa buhay. 3 things that you should do to remove your negative thinking. Unang-una po, huminto ka at magpasalamat. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. When you are thankful, it is so difficult to become negative. Pag nagpapasalamat ka, mahirap na sabayan mong galit ka. Pag nagpapasalamat ka, hindi ka maiinggit. Pag nagpapasalamat ka, hindi ka matatakot. Pag nagpapasalamat ka, hindi ka malulungkot. Bakit negatibo ang pag-iisip ng mga Pariseo? Kasi wala silang pasasalamat sa Diyos. Kung nagpasalamat lang sila na ang tao ay biglang gumaling, di ba hindi na sila makakaisip ng pangit at masama sa ginagawa ng ating Panginoon. Kapag nag-iisip ka ng masama, yan ang unang-unang gawin mo. Magpasalamat ka sa Diyos. At makikita mo na ang buhay mo gaganda. Alam niyo po, kapag nagising kayo ng ganito, bless kayo. Tandaan niyo po, ha? Pagkagising niyo ng umaga, kung meron kang kama, bless ka. Kung nagising ka, nakakakita ka pa, bless ka. Kung nagising ka, merong pagkain kahit na tinapay dyan, bless ka. Kung nagising ka, meron kang sasakyan, bless ka. Kung nagising ka, meron kang pera kahit na kakaunting kusing, bless ka. Kung nagising ka, meron kang pamilya, meron kang kaibigan, meron kang kamag-anak, meron tumutulong sa'yo, bless ka. Remember, there is always something to be thankful for every day. So fill your mind with gratitude and you will always feel positive. Amen? Pangalawa, pag nagiging negatibo na ang iyong isip, kailangan burahin mo yan. You have the power to cancel your negative thoughts. Burahin mo ang masama mong naiisip.
Mga kapatid, tandaan niyo po na hawak-hawak natin ang remote control ng ating buhay. At dyan sa iyong remote control, may delete button dyan. Pwede mo naman burahin pag ayaw mo yan, pag pangit yan, kung nakakasama sa'yo yan. Kung nga ang Diyos, kaya niyang burahin ang kasalanan ng tao, pati din po tayo kaya nating burahin yung masama na ating naiisip at yung masama na nagawa ng ibang tao sa atin. Ano po ang ating pinagdarasal sa Ama namin? Patawarin mo kami sa aming pagkakasala, kamukha ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Tingnan niyo po, kung papatawarin mo yung ginawang masama ng ibang tao, papatawarin ka, i-erase, buburahin, lilinisin ng Diyos yung din mga masamang ginawa mo. Ibig sabihin, magiging positibo, magiging payapa, magiging malinis muli ang buhay mo. Remember this, if you entertain bad thoughts, they will stay. Bakit hindi umaalis yung mga pangit mong naiisip? Kasi hinahayaan mo silang manatili sa iyo. Kasi ine-entertain mo sila. Kasi pinapansin mo sila. Kung hindi mo sila papansinin, sa tingin niyo po ba mananatili yan? Di ba hindi? Kamukha sa isang tao, sa isang bisita. Pag hindi mo ine-entertain, hindi mo pinapansin, ialis din yan. Lalayo yan. Hindi mananatili yan. Kaya nananatili ang mga negatibong naiisip natin kasi napakabait natin sa kanila. Kasi hinahayaan natin na manatili sila sa ating mga isip. If you do not want these negative thoughts, then see them to the exit. Then kick them out. Then remove them. You have the power to do that. Alam niyo po, nakakatanggap din naman ako ng mga negatibong comment sa Facebook, sa YouTube. Yung mga iba nga, hindi naman mababait yung sinasabi sa akin. Napakasakit po nilang manalita. Minumura pa nga ako eh. Siyempre dahil tao din po ako, nagdaramdam din, nasasaktan, naapektuhan. At kung minsan nakikita ko po ang aking sarili, pag triggered ako, pag apektado ako, mag-uumpisa po ako mag-type din. Magsusulat din po ako ng masamang comment, magre-reply ako. Pero salamat sa Diyos, sa grasya ng Panginoon, bago ko po isend, binubura ko po. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na meron pong delete button. At dahil po doon, nagkakaroon ako ng kapayapaan sa aking isip. Baka naman kaya hindi ka masaya at payapa kasi hinahayaan mo na tumakbo yung mga negatibong pag-iisip mo sa iyong damdamin. Tandaan niyo po, ano man ang ating nasasabi, nag-uumpisa sa isip. Ano man ang ating ginagawa, nag-uumpisa sa ating pananalita. Another good way to clear our mind is to always pray. Ang gawin mo, huminto ka, magdasal ka, alay mo sa Diyos, mag-meditate ka. What is meditation? Meditating is focusing on something else rather than the negative thought. When you meditate, you focus on good things, most especially on the Lord. Subukan niyo po, pag sa susunod na tulirong-tuliro na kayo, litong-lito na kayo, bigat na kayo sa inyong mga naiisip, bakit hindi niyo buksan ang Biblia? Focus on one verse. Meditate on that one verse. O kung hindi naman po, you can start to say a mantra. One verse, one word, one sentence in your prayer. Ako po, pag bigat na ako, nalulungkot ako, napapagod na ako, nangangawit na ako, nalilito ako sa buhay, madalas ang paulit-ulit na sinasabi ko po, just to clear my mind, just to give me peace, sinasabi ko po sa akin dasal, come Holy Spirit. Pag hindi po ako makatulog paggabi, pag ako'y nag-aalala na kung ano na naman nasasabihin ko sa homilya, habang ako po ay nakahiga sa kama, paulit-ulit ko sinasabi, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Effective po. Kasi pagkagising ko, may pinapaisip na ang Diyos sa akin na kailangan ko sabihin sa inyo. Subukan niyo po paulit-ulit, magdasal kayo. Kahit na ang pangalan ng Panginoon, pwede mong paulit-ulit na sabihin, malaking tulong yan to clear your mind, to
to delete the negative thoughts, to give you happiness, joy, and peace. Pangatlo at kahuli-hulihan, pag meron ka ng negatibong naiisip, isipin mo, hinayaan ng Diyos yan na maisip mo para makatulong sa iyo. Believe that your negative thoughts are there to help you, to improve your life. Negative thoughts, if you use them, can help you to grow. So in the end, negative thoughts, negative experiences also can also be positive for you. Amen? Tandaan niyo po, ang isip ng tao parang salamin. Ang nakikita mo na pangit sa iba ay talagang pangit na nangyayari sa iyong sarili. Ang mga Pariseo, hindi nila tanggap ang pagpapatawad ni Jesus. Bakit? Kasi hindi rin nila mapatawad ang kanilang sarili. May sinasalamin sila doon sa kanilang nararanasan. Kaya nga, imbis na tinitingnan natin yung mga bagay-bagay sa labas, umpisan po natin na suriin natin ano ang nangyayari sa ating loob. The next time that you have a negative thought, analyze it. Suriin mo, pag-aralan mo. Ano ba ang tinuturo nito sa akin? Paano ako lalago, uunlad sa pamamagitan nito? Understand, my dear friends, that your negative thoughts can help you to grow. Kaya nga, sa susunod kong iniisip mo, pangit ko, anong tinuturo niyan? E di magpaganda ka. E di ayusin mo ang sarili mo. Sa susunod, pag iniisip mo na, wala talaga akong kwenta. E di, magsipag ka. Gawin mong mahalaga ang iyong buhay. Make something up out of yourself. Turuan mo ang iyong sarili to have a skill para maging kapaki-pakinabang ka. Sa susunod na sasabihin mo na, di naman talaga ako marunong eh. E di mag-aral ka ng mabuti. Kung sasabihin mo na, wala talagang pag-asa eh. E di, lumapit ka sa Diyos. Dahil ang Diyos ang pag-asa natin. Ang mga negatibong karanasan ay tulong din ng Diyos para mapalapit tayo sa Kanya. Magandang itanong, saan ba ako dinadala ng aking mga negatibong pag-iisip? Saan ako gustong dalhin ng Diyos? Bakit niya pinapaisip ang mga negatibong bagay na ito sa akin ngayon? Bakit mahalaga ang positibong pag-iisip? Tandaan niyo po ito. With a positive mind, you become powerful. With a positive mind, you can be happy. And only with the positive mind that you can help others. Malakas ka, masaya ka, makakatulong ka sa iba kapag positibo at mabuti ang pag-iisip mo.